Craving for bagnet? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Dahil ang putok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa kalye. Para bang street food ang atake? Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Naku, parang nagugutom ako. Ano kaya makain? Ayun. Siomay ba to? O pares? Tingnan nga natin kung ano ito. Nagugutom kasi ako. Makakain. Yan. Ay, bagnet pala to. Bagnet, sisig, and rice. Ayun. Ito po. Akala ko siomay. Ay, hindi po. O pares. Bagnet po siya. Bakit ganito naisipan yung style? Para unique po. Kakaiba po sa ibang naka-food cart. Talaga? Opo. At talagang tipak-tipak yung bagnet mo dito, ha? Dahil food cart ang gamit sa pagtitinda ng bagnet, madalas daw na pagkakamalang siomay o pares ang itinitinda ni na John. Kaya naging solusyon niya para mapansin, ibalandra ang malalaking tipak ng bagnet. Nung i-start na itong business, nagtitingin ako kung ano ba makakapagpatawag sa mata ng mga tao. So naisip ko na ilagay siya sa clear na parang square na balde para pag dumaan yung tao, kita nila na bagnet yung tinda. Ngayong araw, handa na ang bagnet food cart para magtinda. Pagpatak na alas 5 ng hapon, ang parking area na ito nagmimistulang food park. Maraming klase ng mga pagkain ang mapagpipilian. Proyekto ito ng LGU para magbigay daan sa mga street vendors. Dati na raw talagang gusto ni John na magnegosyo ng bagnet. Yung family ko is from Ilocos. Tapos nung pagpunta ko sa palengke ng vegan, natuwa ako sa bundok-bundok na bagnet na parang sabi ko, ang saya siguro nito kung merong ganito sa Manila. Pag nagka-business ako, ito gusto ko. Pero sa halip na kumuha ng pwesto, binago niya ang paraan ng pagbebenta dito. Naging peg ko kung paano siya sisimulan, yung mga pares. Kasi di ba yung pares, nandiyan na yung lutuan, nandiyan na yung kanin. Parang mobile tindahan. Dati na kasi siyang nagnegosyo na may pwesto. Pero sinara rin kalaunan dahil hindi na nila kaya ang gastusin. Andyan yung kailangan maglabas ka agad ng malaking pera. Tapos kailangan pa isipin yung monthly, nandyan yung electricity pa, nandyan yung tubig. Kaya sa pagkakataong ito, natuto na raw siya. This time, may experience na ako sa business. Para makatipid, una-una, kung ano muna ang mga gamit sa bahay. Yun muna yung ginamit namin. Lahat, personal muna. As in, try lang talaga. Para hindi na maglabas ng mas malaking pera. Ang kabuoang inilabas niya lang na puhunan, nasa 70 hanggang 80,000 pesos. Noong simula, wala naman daw talagang balak magnegosyo si John. May trabaho naman kasi siya sa isang advertising agency. Ang naging dahilan niya, ang kagustuhang makatulong sa mga kaibigan. May isa akong kaibigan na sa akin lumira. Tapos, siyempre hindi man kaya i-sustain ng sweldo ko na magpakain ng madaming tao. Kinausap ko siya. Sabi ko, tulungan mo ako, magawa tayong negosyo. Tapos, doon natin kunin yung pang-araw-araw natin. Sa pwesto, dire-diretso ang tagtaran. Ang idea talaga niyan, yung matitira na bagnet, yun ang gagawing sisig. Pero ngayon, nababaliktad. Mas mabenta ang sisig kesa sa... Craving for bagnet? Hindi na kailangan magpakalayo-layo pa. Dahil ang putok-batok na pagkain ito galing norte, madadaanan na lang sa kalye. Para bang street food ang atake? Kaya ang mga napapadaan, hindi maiwasang matakam sa bet na bagnet. Dahil dyan, gawa tayo ng bestseller nilang sisig bagnet. Okay, yan. Ha? Pag ako nagbenta, lugi ka. Gaganon-ganon lang. Opo, ganyan. So, kailangan lang anuhin mo siya para pag kinain, diretso na sa Opo, tiyan. opo. Alam mo, ang ano nito, pag tinitignan mo ito, matatakam ka, ano? Opo. Habang nire-ready nung binibilhan mo, madadagdagan ang order mo. Ang lalaki nung tat. Bubuhay laman yan. Sunod na tatakalin depende sa order.
Para sa double order, 2.5 takal ng sisig bagnet ang kailangan. May kalahati Opo. pa. Ay di magtadtad pa tayo. Opo. Pwede na. Pwede na. Pwede na akong sumideline. Ayan. Pwede na yan. Yan. Opo. Lagyan na natin lahat yan. Yan. Lalagyan din ng sibuyas, siling green, at pampalasa na sila mismo ang gumawa. So, ito na ang ating double order na bagnet sisig. Ayan, magkano to? 110 pesos. 110 pesos. Ayan, silang busog na kayo dyan. Talaga naman. Alalay lang sa kain. At Ang solo order na bagnet sisig with rice, mabibili ng 65 pesos. Kung pang maramihan naman, mabibili ang sisig bagnet mula 110 hanggang 1,100 pesos. Kung bagnet lang ang gusto, makakabili mula 110 hanggang 870 pesos, depende sa dami. Walang pagkakaiba doon sa mo-order ka ng bagnet or sisig sa mga restaurant. Ganon din yung quality ng lasa niya. So, kahit sabihin mong nasa kalye, pareho yung lasa. So, hindi ka pupunta ng restaurant kung meron naman sisig sa tabing kalsada, di ba? Crunchy yung niya, bagnet niya. Solid kasi sa halagang 65 pesos, may bagnet, sisig ka na, may rice ka pa. Tapos balance lang yung lasa ng mayonnaise, calamansi at toyo. Alat, medyo matamis-tamis at linamnam. Solid. Nung una, hindi daw gaanong tinatao ang food cart ni na John. Pero nagbago ito nang mapanood sila sa social media. may isang food vlogger na lumapit. Kumain siya. Tapos nung na-try niya yung pagkain, sabi niya, ang sarap ng produkto, bakit hindi tinatao? Sabi ko, hindi ko din alam eh. Sabi ko gano'n. Sabi niya, ganito, gawan ko kayo ng vlog. Nakakain ka na ba ng authentic na bagnet? Yung lasang chicharon, tapos yung sobrang lutong. So doon nag-start. Nung pag-out niya ng vlog, yung mismong araw na yun, biglang ang daming tao dun sa tapat na cart na talagang nakakumpul na nagulat din ako. Mula noon, unti-unti na silang nakilala at naging bet ng mga tao. Nagkaroon sila ng 5 pang dagdag na cart. 4 dito ay franchise ng kanyang mga kaibigan. At nakapagbukas na rin sila ng physical store ng Hulyo. Nakapagpapasahod na rin siya ng 9 na empleyado. Ang average namin na raw pork is mga 150 kilos per day. Siguro tansya ko ang malinis na kita per week is 10 to 15,000 pesos per cart. Tingin ko talaga pinakasikreto yung mga tao. Bigyan mo sila ng tamang pasweldo. Aalagaan nila lahat ng kailangan mo. Hindi nila iiwan. Nangyari na yun sa akin kahit umuulan. Tinatanong ko pa sila kung, boys, gusto nyo magtinda? Sige kuya, laban tayo dyan. At walang pushback. Pag binigay ko yung tama, lalaban talaga sila para sa negosyo. Kung bet magnegosyo, hindi kailangan maggarbo. Kahit pa nga yung nasa kalye, posibleng magdala sa iyo ng swerte.